Magi po ang ating kababayan sa kauna-unahang season ng business reality show na The Apprentice Asia. Ano kaya ang naging panlaban ni Jonathan Yabut para mapanalunan ang kompetisyong tinaguriang The World's Toughest Interview? Yan po ang aalamin natin sa ating saksing si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Igan, Vicky, hanggang ngayon nga ay ramdam pa ang saya ng mga naririto sa bulwagan sa Bonifacio Global City sa Taguig nang i-anunsyo kanina lamang na ang ating kababayang si Jonathan Yabut ang kauna-unahang Asian Apprentice winner. Jonathan Yabut, you're hired. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Thank you, sir. Sa huli, isang Pilipino nga ang natirang matibay sa Asian version ng sinasabing toughest job interview in the world, ang Apprentice Asia. Ang pananaig ng kababayan nating si Jonathan Yabut laban kay Andrea Lo Ernyu ng Singapore, ipinagbunyi ng kanyang mga kaanak, kaibigan at iba pang taga-suporta na sabay-sabay na nanood sa finale episode kanina. Bago pa ang anunsyo, nakausap ko na si Jonathan na tubong aklan at graduate na cum laude sa UP Diliman sa kursong BS Economics. At kwento niya, noon pa man ay nagpupursige na siya sa buhay lalo pat hindi siya galing sa pamilyang may kaya. Nung high school ako, kunwari, ang baon ko talaga, saktong-sakto. From lunch, sa jeep na sasakyan ko, down sa pag-uwi, saktong-sakto. At ang allowance ko talaga, araw-araw yan. Hindi yan weekly. No one remembers because there's no fun coming second. At kahit pa sumabak sa, o bago pa sumabak sa The Apprentice Asia, gumawa na siya ng pangalan sa business community bilang Senior Product Manager sa pinapasukang International Pharmaceutical Company. Nakagawa ng World Company Record ng gawin niyang top brand ang isang bagong produkto sa loob lamang ng 8 buwan. Kaya naman ganoon na lang ang suporta sa kanya ng mga katrabaho at gayon din ng mga kapwa kalahok sa The Apprentice Asia. I got to know Jonathan on a personal level and I really got to admire him in the way he works and the way he thinks. So, I think mutual yung respect namin sa isa't isa. Tsaka, magaling talaga siya. Kaya butuhin niyo talaga siya. Mag-support kayo kay Jonathan. At ano nga ba naging katangian ng ating kababayan si Jonathan Yabut para manaig at piliin ng negosyanteng si Tony Fernandez bilang kanyang apprentice? Makakausap natin ngayon live si Jonathan Yabut. Jonathan, congratulations. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Nag-sink in na ba? What is your reaction sa iyong pagkakapili bilang first ever Asian apprentice? Hindi ko ma-explain ang feeling ko ngayon at paus na paus na ako sa kakasigaw kanina. At sabi ko nga, ang laban na ito hindi lang para sa akin, hindi lang para sa pamilya, pero para sa Pilipinas talaga. Sumali ako dahil I really wanted to show, that the Filipino can do it. Kung saan mo man isabak ang Pinoy palaban, ang Pinoy madiskarte, and whatever challenge you give to the Filipino, he will always be number 1. More on that point, nakita ko kanina sa finale, nagsuot ka pa ng barong doon sa reception night. Ngayon, meron po siyang pin ng bandila ng Pilipinas sa kanyang suit. So, this is a fight for the Philippines. Definitely. Nung nagpapak ako ng mga gamit ko papuntang Kuala Lumpur, nung April, nung sinuot namin ang buong show, dala-dala ko yung barong ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, kapag pumasok ako sa Final 2, susuotin ko yung barong Tagalog. And definitely, nakita niyo yung kanina. Yeah. Very proud that it's really a Filipino battle for me all the way. And congratulations, the Filipino people are proud of you. Thank you very much. Maraming salamat. At I hope that the inspiration is not only from within, but for every Filipino out there that, you can never be too small to dream big because dreaming is for free and it's for everyone. Yan po ang mensaheng iniiwan sa atin ngayong gabi ni Jonathan Yabut, ang kauna-unahang Asian Apprentice. At ako noon po si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.